Magandang umaga po sa ating lahat. Ilang paalala lamang po. Sa pagdiriwang po ng ika-4 na pong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating diocese, ang imahen po ng ina poong bato ni Ama San Agustin at ang kanyang relihiya ay dumadalaw sa iba't ibang simbahan sa ating diocese. Ang mga imahen ay inihatid po kahapon ng umaga at mananatili po dito sa hardin ng panalangin hanggang sa 2 ng Abril. Sa mga nagnanais pong maging sponsor ng Bihilya, maaari po tayo makipag-ugnayan sa ating mga youth volunteers upang makiisa po sa ating pagdiriwang. Meron din pong ibinibentang medalya ng Inang Poong Bato at imahen na nagkakahalaga ng 150. Sa mga nais pong mag-avail ng mga ibinibentang Sa mga gusto pong mag-avail ng mga ibinibenta, makipag-ugnayan na lang din po ulit tayo sa ating mga youth volunteers. Maraming salamat po. Muli po, sa mga nagnanais na maging sponsor ng Bihilya, maaari po tayo makipag-ugnayan sa mga youth volunteers. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Remis Garden, Clarice and Ignacio, Ignacio family, Sixon family, Hara family, Briñas family, Diaz family, Mr. and Mrs. Frances Briones, Mr. and Mrs. Abordo, Easter Roa, John Sos, Jerlene Escalante, Mr. and Mrs. Rolando Paje, Aris Mangligmos, Annabel Rivera, Mr. and Mrs. Ferrer, Purok Leader Elsie Guanga, Beryl Depona, Errol Halares, Grace Magtoto, Veronica Abella. Para sa biyaya ng buhay, nila Michelle Badua, Kiana Del Santenco, Asasal Gallardo. At para sa mga kaluluwa, nila Rufo Jr. and Senior Gansan, Dolores, Daprosa, Gloria, Jose, Lydia Salutan Recto, Apolonio Magtoto, Mamerto Malabute, Cesar Badua, Almeida Corpus, Efren Tombok, Ernesto Paje, Dolores Paje, Estrella Arbuladora, Sonia Baquiler, Gloria Ancelda, Eric, Raul, Gerardo Roa, Wilfredo, Jose Pelobello, Fermina Lardin, Ernesto Rosario Jornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Edisa Sorailio, Milagros Obligado, Juana Jimenez, Ricardo Jimenez Sr., Erlinda Parel Cayang, Maria Cecilia Quindol, Erlinda Parel Cayang, Florentino, Felicidad, Gerardo Chantenco, Raul, Jose Macalino, Adelaida Pangan, Eliseo Edora, Esther, Elenita, Maria Teresa, at Maria Cecilia Labampa. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Laetare na mula sa wikang Latin ng ibig sabihin magalak. Inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na magalak sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako at siya ay ang amang naghihintay sa ating pagbabalik. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang tayo ng Diyos bilang kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya tayo upang ipagpanumbalik sa Kanya ang mga tao. Ang ating banal na misa ay pamumuluan ni Reverend Father John Arga ng St. Therese of the Child Jesus Diocesan Shrine. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Tinatawag natin itong Laetare Sunday. Upang maging marapat-dapat tayo humanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili.
Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa katauhan sa pamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makatulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Bagaman sila'y paulit-ulit na tumalikod sa kanya, naging tapat pa rin ang may kapal sa kanyang pangako. Pagbasa mula sa aklat ni Jose. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Jose, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Sinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkain inani nila sa lupain yaon. Sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkain inani sa lupain iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkain inaani sa Kanaan, ang kanilang hinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoong aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapis, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aking umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ipinagpanumbalik ng Diyos sa Kanyang sarili ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Kristo, nagapi ang paghahari ng kasalanan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat na ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Ang pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namanganhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo,
Ngunit dahil sa atin, siya binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba at ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao may 2 anak na lalaki ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya. Kahit namasukan siya sa isang mamayan na lupain iyon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga buwang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya kumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ng pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila ay nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit may ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang buya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan, sa masasamang babae, pinagpatpatayin pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak. Sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay napakayaman sa pagninilay at pwedeng magandang material para sa ating pagdarasal, para sa atin mismo. Actually, may karugtong pa ito. Yung parable pa ng the lost sheep and the lost coin. Hindi pa nagkasya si Jesus sa isang kwento. Halos dudugtungan niya pa ito ng mga nawawala pa. Actually, yung ding anak dito, yung alibughang anak, ay sinasabing nawawala din, siyempre. Pero hindi lang basta nawawala. Nagwala. Yun pa yung isa pang buwan. Nagwala talaga yung alibughang anak. And at some point,
tayo rin ay nawawala din talaga. At alam nyo, doon sa research ko sa The Lost Sheep, yung tupara kung saan nawala, doon mo lang din matatagpuan. Kaya lang pag minsan, balahibo na lang yung maiiwan. Dahil kinain na ng asong gubat o lobo. Kasi hindi naman daw siya talaga aalis. Tayo pag minsan, pag nawawala tayo, yung iba, magtatago pa. Hindi ba? Paano masusumpungan yan? Paano makahanap yung ayaw namang magpahanap? Hindi ba? Yun ang nakakalungkot sa bahaging iyon. Pero uli, taon-taon naman, halos pinapaalala sa atin ng simbahan ang ebanghelyong ito. Ang bahagi ng Ebanghelyo San Lucas na actually sinasabi ng mga commentators, ng mga nagbibigay ng mga komentaryo tungkol sa the parable of the prodigal son, na ito pa lamang kapag na-master natin yung ibig sabihin ng the prodigal son, in itself is already a gospel. Sabi nga nila, this is a gospel within the gospel. Na para bagang kapag naintindihan mo, natanggap mo ng mabuti, na totoo ang Diyos laging mapagpatawad at laging handang yakapin tayo anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Sa palagay ko, yun ang magdadala sa atin upang tayo ay mapabuti at makarating sa kaharian ng Diyos. Kasi ngayon ang sabi ko, di ba? Pag minsan nagkakasala tayo, mayabang pa tayo. Paano tayo makakabalik? Paano niya tayo makahanap? Paano niya tayo yayakapin? Nakita niyo dun sa tagpo, sabi nung alibughang anak, pagkatapos ng lahat, hindi ba? Sabi niya, uuwi na ako sa amin. Buti pa yung mga alipin namin, may kinakain. Diyos ko, pagkain lang pala ang gusto. Hindi man lang yan sinabi, namimiss ko na yung tatay ko. Walang ganun. Nagutom lang pala. Hindi ba? Huwag sanang ganun. Naalala lang natin ang Diyos kapag, you know what I mean? Hindi man lang natin na-acknowledge na tayo mismo ang lumayo sa Diyos. Tayo ang lumustay ng lahat ng binigay niya sa atin. Para bagang gusto natin bumalik sa Diyos kasi namimiss natin siya. Diba nakakalungkot yung gano'n? Uuwi yung anak mo. May pagkain. Pagkain lang ang gusto. Diba? So sad. So sad. Pagkatapos sasabihin niya, ituring niyo na lang po akong alipin. Gusto, no? Utak alipin. O, hindi tayo alipin. Anak tayo ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yun. Huwag niyong bibitawan yun. Hindi panganay, isa pa yun. Sabi niya, nagtrabaho ako ng maigi. Nanumbat, parang trabahador. Sabi ng tatay, hindi. Ano man ang mayroon sa akin, sa'yo rin. Bakit? Anak kita. Hindi ba? Hindi ba? Parang anong gusto mo? Sisuldahan ka lang ng tatay mo sa lahat ng ginawa mo? Yun ba yung gusto mo? Utak alipin. Wag, ganun. Manatili sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Tignan nyo, sa kultura nila Jesus, wag na wag patatakbuhin ng tatay. And yet, ginawa lahat yun ng tatay sa kwento. Laking kahihiyan yun sa pamilya niya, and yet, ginawa niya pa rin. Can you imagine? Yayakapin ulit tayo ng Diyos. At ang mapapala ng Diyos,
pagtatawanan siya ng demonyo. Dahil siya pa ang pusang tumakbo at lumapit sa atin, gagawin niya pa rin yun. Alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Hindi ba? Siya pa rin ang lumabas ng bahay para amu-amuin yung kanyang panganay. Again, malaking kahihiyan yon sa kanilang kultura. Pero ginawa pa rin yon ng tatay. Alang-alang sa pagmamahal sa kanyang anak. Lately, ang pinakagusto ko dati ang pinakagusto ko yung tagpo na yung tatay tumatakbo tapos yung anak, na-imagine ko pa baka lumuhod pa yung anak para humingi ng tawad dahil nalulunod siya. Yun ang paborito kong tagpo. Pero ngayon, ang tagpo na gusto ko ay yung panganay mismo. Kasi feeling ko, ako mas panganay. Bakit ikanyo? Feeling ko mabait kasi ako eh. Feeling ko masipag ako eh. Feeling righteous. Para bagang, bakit yung mga masasamang ugali, yun pa ang yung mayaman, walang sakit yung mga magnanakaw. Hindi ba? Bakit ganun? Unfair yata, Lord. Hindi ba? Oh. Siguro lang, no? Yun ang gustong sabihin sa atin na hindi natapos yung kwento kasi at least yung alibugang anak, resolved kumbaga. Nung natapos yung kwento, nagkaroon ng kapatawaran. Pero yung tatay at saka yung panganay, halos wala. Kasi siguro sa atin yun. Totoo ba? Ako lang. Kasi pag minsan, tinitignan natin yung ating sarili na ganun nga. Parang bang sinasabi ng Ebanghelyo, o ano ang katapusan ng kwentong yan? Tapusin mo nga. Papasok ka ba sa loob ng bahay para magsaya, para tanggapin ang anak ng tatay mo, kapatid mong alibugha? Kaya mo kayang yakapin? Kaya mo kaya? I don't know. I don't know. In my reflection, sabi ko, oo nga pala, tatay ko nga pala yung lumapit sa akin. At kapatid ko yung nasa loob. Yung tatay ko nga tuwang-tuwa, bakit ako hindi? Siguro balikan ko yung mga pagkakataon nung mga bata pa kami. Siguro ang saya-saya pa namin nung time na yun. Naglalaro kami magkakapatid. Baka binago kami ng maraming bagay. Pero totoo pa rin yung magkapatid kami. Kaya papasok ako ulit sa bahay. Kaya kapin ko rin yung aking kapatid na nawala, pero nasumpungan. Namatay, pero muling nabuhay. Yun siguro ang dahilan kung bakit Rosas ang linggong ito. Dahil magsasaya tayo, dahil ang Diyos ay laging maawain at mapagpatawad. Laging handa siyang yakapin tayo. Yun ang ikagagalak nating mabuti ngayon. Yun ang mensahe sa buong buhay natin. Maawain at mahabagin ang Diyos. Doon tayo magsimula. Doon tayo umusad. Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Yun din ang gawin natin sa isa't isa. Mas magaan ang buhay. Mas mabuti. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na tinawag siya ng Espiritu Santo,
Pinanak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinawag sa krus sa matay ni Libin, nanawag sa kanaranan ng mga yumaan. Nung may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parito at hukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya ng anak ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos sa punong-puno ng awa at habag. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa katahimikan pa rin, ibulong natin sa Diyos lahat ng mga may galit sa atin, at lahat ng mga nakasakit sa atin at nasaktan din natin. Mahabaging Ama, pagpalain mo kaming lahat, dinggin mo ang aming mga panalangin, at punuin mo kami ng iyong pag-asa, ng iyong pananampalataya, at ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahit sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain ng bibigay kagalingan, kami ngayon ay masaya ng pag-alay, kalakipang dalangin amin nawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang ay maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Kita sa Diyos inyong puso at diwa. Ikilas niyo namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang pagkahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaya sana yung anak na minamahal, aming inilalang ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaalid ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa na maangyari sa at papuri sa iyo. Nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoon, Diyos na mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu, gabanal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos sa mapulan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nagbubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inialay namin sa iyo ang tinapin na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat pamayin sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay maguglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, rin ang mga simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, si Bartolomé ng Obispo ng Kanang Kaparian. Alahan mo rin mga kapatid naming nahinday na pagkasasali mo ng mabubuhay, pwede rin natin mga pumanaw. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kalulugan. Kaawaan mo pagkitapatin kaming lahat ng mga salo sa iyong buhay o ng wakas. Kaya sana mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, sana sila kang tapat na esposo, kaya sana mga apostol at lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalagulog sa iyo. May paglunuan namin na pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tawagin natin Ama, ang Diyos nating mapagkaling. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagtulaban ng kapayapaan araw-araw, hinigtas sa kasalan, talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanandigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, at aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapapalad tayo inalyanan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na sinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong pinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humalo ng taglay, ang tapat at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw, meron akong